Mukhang may madidisbar, guys. Mukhang may madidisbar ngayong taon na to. Mukhang may susunod kay Papa Sek. Alam nyo kasi, mga kababayan, ang isa ho sa naging desisyon ng Supreme Court sa pagpapadisbar kay Papa Sek Lariga doon ay wala rong puwang. Sabi ho ng Supreme Court. Walang puwang ang pambabastos sa kababaihan sa propesyon ng abogasya. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Walang puwang ang pambabastos sa kababaihan sa propesyon ng abogasya. Yun ang sabi niya. Sabi ng Supreme Court. So dahil dyan, sa desisyon na ng Korte Suprema, merong ngayon nag-file ng disbarment complaint. Nag-file ng disbarment complaint, mga kababayan, etong si Jesus Palsis. Eto na! March 13, 2026. Nag-file ng disbarment etong si Jesus Palsis. Kay Perdi Topacio. Lawyer Jesus Palsis has filed a disbarment complaint against lawyer Ferdinand Topacio before the IBP. Tama po ito, sa IBP po talaga dapat mag-umpisa. Before the IBP, Commission on Bar Discipline, by accusing him of gross immoral conduct and gender-based harassment over alleged misogynistic remarks made during a public broadcast. Mga kababayan, kung naalala nyo po, etong kay Ferdinand Topacio. Ito po yung sinabi niya sa kanyang show. Ito yung Yes Yes Yo Topacio. Sinabi niya na kung iisipin daw niya na siya daw ay merong ige-grape na babae, wala raw masama doon. Wala raw masama doon, sabi niya. Alam niyo, mga kababayan, let's be technical about it. Kung magiging technical ka, wala talagang masama doon. Kung technical. Kasi, hindi ka naman talaga makakasuhan at mapaparusahan sa isang bagay na inimagine mo lang. Diba? Walang nakukulong, walang napaparusahan, walang nakakasuhan sa bagay na ini-imagine lang. Pero, sana, yung mga ganyang pananaw, yung mga ganyang thoughts, iwan mo na lang sa imagination mo. Huwag mo nang ilabas sa bibig mo, mga kababayan. Kasi kapag yan ay lumabas, it becomes an act. Pwedeng maging harassment, sexual harassment, pwedeng maging libel, pwedeng maging slander. Depende. Sana nilagay mo na lang sa utak mo. Sana hindi mo na lang binerbalize. Or sana gumamit ka ng ibang halimbawa. Ang tatanga din kasi nitong mga abogado na to, tulad ni Suntay at saka nito ni Topacio, gumamit sila ng totoong tao. Pwede mo namang sabihin, halimbawa, ako may naisip, gusto kong magnakaw, pero hindi ko naman ginawa. O di walang masama, hindi ako pwedeng kasuhan dun. Alam nyo, mga kababayan, the same principle applies. Ito, ang tatanga, nito ni Topacio, tsaka ni Suntay, gumamit na nga ng pangit na example, ginamit pa nila mga totoong tao. Si Ann Curtis at saka to si pangalan niya, sa Gabriela na ngayon. Oo, kinalimutan ko na pangalan ng mga komunista na yan Di ba? O di ngayon, magagamit. Ayan, si Sara Ilago, dito pala. Ayan pala nakasulat. Sara Ilago. Meron pa siyang sinabi na yan nga, si Jasmine Curtis Smith, sinabi, kayo nga, puro kayo pa sexy. Gusto niyo, binabastos kayo What the hell? Sino? Anong klaseng backwards mentality yan? Oo. Anong klaseng backwards mentality yan? Alam nyo, mga babayan, ako personally, ganito ako Bilang babae, obligasyon mo kung paano ka tatanawin ng ibang tao. So, kung ikaw, sabi ko nga, kung ikaw ay magdadamit, for lack of a better term, kung ikaw ay magdadamit pokpok, tatratuhin kang pokpok. Hindi dahil sa deserve mong tratuhin na pokpok. Pero kasi may mga taong katulad ni Ferdinand Topacio at ni Suntay na ganun mag-isip. Oo. Sabi ni Popoy 29. Just wondering if kung pwede ma-disbar ang mga attorney ni VP Sara na involved sa confidential anomalies para walang conflict of interest. Okay. That's a different topic. Pwede silang, pero sige, try lang sagutin. Pwede silang ma-disbar kung meron silang makocommit
na violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Yun na lang. General answer na lang din. Kasi if I go into specifics, haba tayo. But anyway, going back. So ako, personally, iniisip ko, sa mga kababaihan, how you're being perceived is your responsibility. At the same time, sa mga kalalakihan naman, how you perceive women should be something that reflects their femininity. Kumbaga, kahit siya ay magdamit pokpok, for lack of a better term, hindi mo siya babastusin. Irerespeto mo yung pagkababae niya. Kasi babae siya. Diba? So kung obligasyon ng mga kalalaki, ng mga kababaihan, na magdamit ng tama, mag-ayos ng tama, obligasyon din natin mga kalalakihan na irespeto sila ayon sa kanilang kababaihan. Diba? Fair lang yun eh. Yun lang naman yung roles natin as men and women. That's the rule. Oo. So, sa akin, it's very backwards yung mentality nito ni Topacio at saka ni Suntay. Na porke may nakita silang magandang babae, mag-iinit sila at kung ano-ano na ang iisipin nila, kung ano-ano na ang i-imagine nila. Di ba? At kung ano-ano na ang sasabihin nila. Hindi ganun. Mga kababayan, kahit merong maghubad na babae sa harapan mo, obligasyon mo bilang lalaki na itrato pa rin siyang may respeto dahil babae siya. Ngayon, kung merong nagpapanggap na babae, ibang usapan yun. Pero kung tunay na babae, as in biological female, ganun yun. Ibibigay mo sa kanya yung respeto bilang isang babae. Dahil yun ang responsibilidad natin bilang lalaki. So, ngayon, matcha-challenge ngayon yung decision ng Supreme Court kung saan sinabi nila na walang puwang ang pambabastos sa kababaihan sa trabaho ng isang abogado. Dahil, precisely because of what Topacio has done. Precisely. Matetesting ngayon natin kung talaga bang pinapaniwalaan yan ng Korte Suprema. Or baka dinisbar lang nila si Papa Sec Lariga dun because Marcos supporter siya. Loyalist siya. Diba? Marcos loyalist siya. Sana hindi ganun. Pero alam nyo mga kababayan, ako personally, meron pa pong isang dahilan para madisbar si Atty. Topacio. Yan po ay ang pambabastos sa kapwa niya abogado. Recently po, mga kababayan, wala. Recently po, mga kababayan, eto pong si Mike Defensor, babalik tayo kay Mike Defensor ay nagpunta sa NBI. Ngayon, mga kababayan, nag-post siya ng video. Eto. Nag-viral to kanina. Nag-viral to kanina. Or kahapon. Na may nag-video sa loob habang nag-uusap yung mga abogado at saka si Mike Defensor. Papanoorin natin. May lang naman 6 minutes. Pero mga kababayan, if anything, meron po kasi sa Code of Professional Responsibility na bilang isang abogado, irerespeto mo rin ang officers of the court. Oo. And a lawyer is an officer of the court. Sa NBI po, mga kababayan, hindi ka magiging agent kung hindi ka abogado. Hindi ka magiging agent kung hindi ka abogado. Yun ang requirement dyan sa NBI. Kaya marami yung abogado nag-work sa NBI. Akala natin, di ba, law enforcement? Oo. Mga dyan, marami dyan abogado. O marami dyan nag-law school. Iba dyan nag-iintay lang mag-bar. Oo. So, etong mga kausap niya dito ay mga abogado rin. Panoorin natin.
investigate matters, magproprio. And so, please don't be impression na all this is just because of the issue of the alleged AK Marines. So, this can go beyond that. So, what are you exactly investigating with respect? Okay, so, because you're being overbroad. So, we have prepared individual interview rules for We do not consent. We already made it clear. We do not consent. You may accompany your client. No, never mind. So, It doesn't matter. order- We do not consent. We want to make it clear. We do not consent. Which part of no? We do not consent. We interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. So, if that's the case, sir, then If you want to issue us other subpoena for another thing, as long as it is relevant. When you say that the NBI has monopoly powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag tayo lahat pa nila. Ang bait ni attorney, ha? Nagbuntong hininga na lang eh. Di ba? Nagbuntong hininga lang si attorney eh. Oh. Buntong hininga na lang siya. Ni hindi man lang siya, ni hindi man lang inintay ni Topacio yung paliwanag. Galit na galit. Gustong manakit ni Topacio. Hindi niya kliyente yung 18 Marines, mga babae, or yung 18 fake Marines. Hindi niya kliyente yan. Ang kliyente niya, si Mike Defensor. Pero ang pinagtatanggol niya, silang lahat. Yung mga DDS, tuwan-tuwa sila. Sabi, ang tapang-tapang naman ni Atty. Topacio, blah, 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 blah. Hindi. Oo. Ang tawag dyan, Napoleonic Complex. Napoleonic Complex ang tawag dyan, guys. Hira naman tayo eh. Ano bang gusto niyo sa kliyente ko? Identity. Hindi ko kilala. I mean, not to be condescending, but hindi ko kilala. Oh, ganito, sir. We answer those questions. Oh, sino bang kliyente niya? Ang kliyente niya kasi si Mike Defensor. Hindi niyo kilala? Hindi niyo kilala yung kliyente ko? Hindi niyo kilala? By the way, kung sino man 'tong nagvi-video na to, did you get the consent of NBI? Pinayagan ba sila na mag-record while this is ongoing? Mind you, mga kababayan, this is an investigation. This is actually an official proceeding of the NBI. Kung sino man yung nag-video na to, ewan ko lang. Baka may na-violate siya dito na na anti-wiretapping law. Ewan ko lang, di ako sure. Di pa ako sure. But again, this is an official investigation. So, kung ikaw ay magre-record, hindi ko alam kung siya ay nagpaalam sa NBI para i-record ito. Feeling ko naman, hindi rin naman tatanggi ang NBI. Kung nagpaalam siya, malamang sa malamang, hindi rin naman tatanggi ang NBI dyan. So, kung nagpaalam, wala problema. Kaso kung hindi, baka magka-problema. Baka lang baka. Kasi this is an official investigation eh. So, tuloy natin. In the right forum, we have an interview room where you No. may... You answer your questions. Wait, I'm going to the interview. President Mondo, you said you have plenary powers as the Bureau of Investigation. Can you imagine you're going for budget deliberation in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May scam. You were used in the Finland scam. But ngayon, in very partial expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses, they're allegations of crime here. Remember, the 18 Marines... You want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman, again, I repeat, you will go to a budget deliberations. You are already saying that the NBI is doing this. Ano ba sasabihin nito ni Mike Defensor? You will go through a budget deliberation? Anong kabubuhan yun? Mag-iintay pa tayo ng 1 year bago imbestigahan yan? You will go through a budget deliberation? Hindi ba kasama na sa budget nila yan? Imbestigahan kayo? NBI nga eh. Power trip. Power trip ang tawag dyan, guys. Tapos to yung... Diyos ko talaga. Buti nagpakilala na itong mga hayop na to talaga. Seriously, buti nagpakilala na itong mga hayop na to. Budget deliberation. You will need to go through a budget deliberation. Bakit? Mandato ng NBI mag-imbestiga. Nasa budget na nila yan. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. So, that's why the NBI... Investigating, using the resources of the government to investigate a non-crime? Alam niyo kung ba't nila nasasabi yan? Kasi hindi sila nag-file ng complaint. Ba't ba kasi ayaw niyo mag-file ng complaint? Ba't ayaw niyo mag-file ng kaso? Hindi ko talaga naiintindihan eh. Ang gusto nila, imbestigahan yung kabila. Ba't hindi kayo mag-file ng kaso? See? Hindi ko alam kung trabaho pa rin ni Atty. Topacio to.
na habang nirerepresenta niya ang kanyang kliyente, babastusin niya hindi lamang yung kausap niyang abogado, yung buong opisina mismo ng NBI. Wala naman ang tayo dito. I understand you. Just to be clear, Attorney Martin, we respect your sentiments. Hindi mo namin tingnan na lalagpas mo sa aming mandate. Ito po is yung background investigation at sa credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes, Sinabi mo hindi kita lampas, ikaw ka lang yun eh. Anong kabubuhan na naman itong pinagkakagawa ni Topacio? Hindi pa nga nag-uumpisa, guys. Hindi pa nag-uumpisa. Nag-uumpisa pa lang magsalita yung lalaki, in-interrupt mo na. Diyos ko. Ito yung, alam nyo mga kababayan, diyan magaling si Topacio, magaling siyang gumanon. Para siyang wag na nga lang. Ma-offend lang yung mga tao pag sinabi. Para siyang di ba? Nagpapaliwanag pa lang yung NBI eh. Sisingitan niya ng ganun. Ang alam ba na nakakatuwa to? It's not. Oo. I'm explaining. Let's not be overlooking. Sige lang po. If you want, i-discuss mo natin lang dyan. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po, sana maintindihan nyo. Yung statements nyo, consistent ba with evidence? Consistent ba with yung logic? Lahat po yun kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman. Yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-imbestiga ng iba pa. Nasama lang po yung mga iba kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility mo na May sinasabi no, pare something, may bumubulong eh. Sana na-highlight, no? Other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Kung makukuha nyo tong video na to, by the way, ito yung link ng video na yan. Hindi ko lang maintindihan. Pangit kasi yung pangit yung software na ginagamit ko pang edit ng video. Pero kung makukuha nyo yung bulong, may binubulong sa background eh. Something. Hindi ko naiintindihan eh. So, kayo lang bahala siguro. Oh, pero ito yung link niyan. Ayan, ito. Yung sundan ng ebidensya. Ayan, yan yun. Hindi ko naiintindihan, may bumubulong eh. Parang, feeling ko isa to sa mga 18 fake marines ang nag-video eh. Oh. Feeling ko lang naman. yung credibility po na sinasabi mo. So, yung beyond the identity, you also want to establish the credibility of this. As stated in the deposition, sir. Si Baligod. Kasi sir, if fans ako sa ito, Parang si Topacio yung bumubulong siguro sa kay Mike Defensor. Ito yun. Wait, paano ko ba sisend sa inyo? Parang si Topacio yung bumubulong eh. Ay, masyado mahaba, hindi ma-capture. Anyway, masyado mahaba yung link eh, di ko may send. Pare, alis na tayo. Sabi ni Manat Mike. Ewan ko lang pero parang si Topacio yung bumubulong eh. Ayun oh. And basically, it will be revealed later. Kasi right now, as you can see, this is a semi-public forum, so we don't want to discuss that here. But it will be disclosed during the interview, which you are welcome to understand. But we also, no, not that. That's it. I cannot show you right now. Do you not know the identity of this? Oh, what is the purpose of the item? Yung argumento ni Topacio, sinasabi niya, do you not know the identity of my client? Ang client niya, si Mike Defensor. Hindi yung 18. Pero ang pinagtatanggol niya, pag pinagtanggol niya si Mike Defensor, kasama niya pinagtatanggol yung 18. Does it make sense? Ulitin ko ha. Kung may DDS dito na hindi makagets. Ang kliyente ni Topacio, si Defensor. Gets ko yun kung ipagtatanggol niya si Defensor at sasabihin niya, hindi mo ba kilala yung kliyente ko? Oh, gets ko yun. Pero pag pinagtanggol niya, si Defensor, kasama yung 18. May sariling abogado yung 18, si Levi Baligod. Does it make sense? I don't know. Parang hindi.
Di ba? Kung galit na galit siya dahil pinagtatanggol niya si Mike Defensor, kliyente niya, wala problema. Pero problema pa rin, yung binabastos mo yung proseso ng NBI. At binabastos mo rin yung kapwa mo abogado. Pag-usapan niya actually balito. Oo, ikaw sabi mo. Actually, mundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? Wala po. Oh, meron pa yan. Oh, tapos. So, let me leave now. Yes, sir. So, thank you. Thank you, sir. But sir, just to make it clear, no? I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see, the joint affidavit of the 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo ng Okay, so ito mo yun. Sa ganito mo yun. Ipapatawag mo pa yung mga binanggit nila. O hindi, o hindi. Ano kinalaman nun? Para sa tayo. So, alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Papatawagin mo pa yung mga binanggit nila. Just tell me now. So, we will have this. Yes or no? Nag-file ba kayo ng complaint para patawag nila yung binanggit nila? Hindi naman kayo nag-file. Di ba? Nag-file ba kayo ng complaint para sabihin nyo na pwede ipatawag yung kino-complain nila? Bakit hindi kayo mag-file ng complaint? Laki yata si Topacio. Di ba? Yan sinasabi ko, mga babayan. Sinabi niya, yung kliyente ko, si Mike Defensor, aalis na kami. Ba't hindi ka pa umalis? Ba't pa pinagtatanggol yung 18? Hindi mo naman sila kliyente. Sabi ni kay Espiritu, Gina G ha, gasol na gasol. Gasolito. Oh, di ba? I mean, I'm confused, guys. Sino talaga ang kliyente niya? Kliyente ba niya si Mike Defensor? O kliyente niya yung 18? O kliyente niya lahat? Di ba? Ano to? Diba? Paldo? Paldo tayo? Paldo? Ganon. Tuloy natin. Oh, yes or no? Yes or no? This is not a court, you can't do that, sir. Hindi na patatawag. Sinabi niya non-crime. Sinabi niya non-crime. Sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay maaaring, hindi ko sinasabing hindi, maaaring gumawa ng agreement, ipapatawag mo. Just lang, dumagdag talagang gusto mo. Sagutin mo lang ako o hindi. Are you about that, sir? Okay. Okay. Right, so we will have an investigation. If evidence points to them, there's sufficient evidence, we'll be able to ipapatawag din po namin sila. Ganun pa rin eh. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify, and the serial numbers are with him. So, what I'm saying is, if the identity is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yung identity. Yun ang gusto establish eh. So, once you establish their identities, yung tinuro na patawag yun. Now, it becomes a crime. But if kung sila nang iimbestigahan ninyo, then it's a biased, non-crime investigation of the people complaining. Hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. Exactly. So that's why when I said you establish their identity, then it's downstairs. Kasi the numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. The 40 names, including David, including Sandro Marcos, and Bongbong Marcos, and Yusek Jojo Cadiz of the OJ. Yan, mas critical yan. Kung sasabihin nyo may papatawag nyo, 100% agree with you. Tulong-tulong tayo. Yema. Yeba? Kinong yeba? Ulul. Yeba. Anong kaululan yung yeba na yun? Yeba. Gago. Diba? Alam niyo mga kababayan, yung ganyang klaseng yabang, makukuha mo lang yan kapag paulit-ulit ka na, kapag sanay ka na magsinungaling. Pardon my French. Diba? Marunong ba sila sa investigador? Sila pa nagdi-demand, mga kababayan. Sila pa nagdi-demand. Pero wait lang. Yeba. Ulul. Kasi ako mga kababayan, ako minsan asal kanto ko eh. Pag yung mga ganyan, buti lang, di pa ako abogado. Kasi pag abogado ako, sinabihan mo ako ng ganyan. Dinuro-duro mo ako, bilang yayabahin mo ako. Gago ka! PI ka! Yayabahan mo ako? Yeba! Tuktukan kita dyan eh. Ang bait lang talaga nito mga abogado na ito mga kababayan. I mean, siguro alam din kasi nila na nire-record sila. Kaya hindi sila masyadong aggressive. Pero si Kuya, itong si Kuya medyo siya eh, medyo palaban to si Kuya eh. Oo, hindi lang siya masyadong. Siguro alam nila na nire-record sila. Baka humingi naman ng consent para i-record. Oo. Pero, di ba? I mean, it goes both ways, di ba? Para sa akin it goes both ways. Kung nire-record mo ako dahil hinahanapan mo ako ng mali, re-record din kita para makitaan ka rin ng mali. Pero lang naman ako mag-isip. Pero tama ba yung sinabi nila? Tama ba yung sinabi ni Topacio? Tama ba yung sinabi ni Defensor? Pakinggan muna natin yung mga sinasabi ng ibang abogado tulad ni Attorney Ibanez. Pakinggan natin to. Topacio, ayaw ipa-interview ng hiwa-hiwalay ang 18 Marines. So, pinatawag ng NBI ang 18 Marines. Kukunan dapat sila ng hiwa-hiwalay na salaysay. Pero ayaw pumayag ng abogado nila na si Attorney Ferdy Topacio. Hindi daw pwede yun. Tama ba siya?
Well, sa totoo lang, walang mali sa pagkuha ng hiwa-hiwalay na statements. Normal yan sa isang investigation. Tama. In fact, ginagawa yan para masiguradong independent at consistent ang bawat testimony at Correct. hindi naapektuhan ang sinasabi ng bawat isa. Hindi lang yan sa NBI nangyayari. Kahit sa court, may tinatawag na exclusion of witnesses. Ibig sabihin, pinapalabas muna ang ibang witnesses habang nagtitestify ang isa. Ginagawa ito para hindi nila marinig ang testimony ng iba at para hindi nila ma-adjust ang kwento nila para tumugma sa sinabi ng iba. Simple lang ang logic eh. Kapag magkakasama ang mga witness bago magsalita, may posibilidad na magka-impluwensyahan ang kanilang salaysay. Pero kung hiwa-hiwalay ang pagkuha ng statements, mas madaling makita kung totoo ba at consistent ang kanilang mga kwento. Ngayon, si Atty. Topacio tumututol. Bakit? Ano bang kinakatakutan niya? Dahil kung totoo ang sinasabi nila, hindi dapat problema kung magkakahiwalay sila magsalita. Natatakot ba siya na magkagulo at hindi tumugma ang mga kwento ng Correct! Correct! Natatakot ka ba, Topacio? Kaya dinadaan mo sa angas? Oo. Ito pa isa. Ito yung ano natin, favorite nating ano. Yung favorite nating Yusek. Ito na nga, ito yung favorite nating Yusek, guys. Okay, pakinggan natin. Ito nga, tanong natin. Nag-i-invoke ka ng right to remain silent? Tapos ang ingay-ingay mo sa media. Nagbibintang ka na ng pagnanakaw, nag-iingay ka na ng korupsyon, pero pagdating sa NBI, hindi mo masabi ang mga bintang mo. Sa media lang sila. Sa media lang sila, maingay. Correct! Ayaw magsalita sa NBI kasi mahuhuli sila sa mga sagot nila, sa mga tanong ng NBI, kaya nag-i-invoke ng right to remain silent. Di ba? So, tapos paglabas, nag-ingay sa media. Paawa. Sila daw hinaharas. Paano haras? Guys, Magtatanong sa inyo, wait lang ha. yan. Wait lang ha. Going back dun sa video kanina. Sa video kanina. Sa palagay nyo, sino ang naharas at sinong nangaharas? Doon lang. Gawin natin basis yung video kanina. Sino ang nangharas at sino ang nahaharas? Tama naman si Yusek Claire doon, guys. Di ba? Nung kaharap ang NBI, ayaw magsipagsalita. Tapos nung wala nang nasa labas na ng NBI, kuda ng kuda. Saka naman nakakita ng ganun. Guys, ang lala naman. Ang lala naman ng topak nun.